Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So meron tayong pag-uusapan na bagay. Ito ay galing kay Sir Drew Arellano, yung program niya na AHA. Actually, magaganda yung pinifeature niya dito, no? Almost parang KMJS siya, pero more on, ano siya pag-establish ng facts dun sa pinag-uusapan. Mas focus sila doon sa scientific reason nung nangyayari. So, ang i-examine nila yung mga kababalaghan na caught on cam daw. Now, inuulit ko yung mga videos na ipapakita dito, if naniniwala kayo, maniwala lang kayo. Walang problema sa akin yun. Kalayaan nyo yun, maniwala kayo. Hindi ko pinipigilan. Pero wag nyo rin akong pipigilan kung hindi ako naniniwala. Kadalasan ganyan magagalit Lahat na lang sa'yo peke. Kesa naman sa lahat na lang sa'yo totoo. Pangit naman yun. Diba? Ngayon, kung lahat sa'yo ay totoo, di go ahead, maging maligaya ka doon. Diba? Pero dahil pinapanood mo ko, tiisin mo yung mga sinasabi ko, pinanood mo ko Channel ko kasi ito. Siyempre, ang sasabihin ko dito, yung gusto ko, hindi yung gusto nyo. Anyway, pagpatuloy natin. Ito yung mga kababalaghan na caught on cam daw. Ngayon papalamig na ang simoy na hangin. Pantanggal lungkot daw ang pakikipag-usap o kaya naman ay pakikipag-video call. Ay, sana all. Pero matuwa pa kaya kayo kung sa kalagitnaan ng inyong video call, may biglang magpakita na kakaibang nilalang. Oo nga, no? Ito wait lang, bago tayo mag-start. 'Di ba? Yung mga nakukuhang ganyan, tandaan nyo, lagi nyong tatandaan, ang paranormal ay napaka-rare na makunan ng evidence. Mapa, video, picture, kahit sound recording, napaka-rare niyan, sobrang rare niyan. Suntok sa buwan ang makakuha ka ng ebidensya ng paranormal. Kaya pag may maraming nagki-claim, yung mga claims nila, hindi ko naman sinasabing sinungaling agad. Meron naman talagang sinungaling talaga. Kada vlog niya meron na nagpapakita na sobrang linaw. Pero kadalasan pag maraming nagki-claim na may nakukunan kada explore or kada vlog, hindi naman siya sinungaling agad. Yung mga nakikita niya doon, karamihan doon, personal bias yun Hindi ko sinasabi sinungaling. Kasi pag ikaw ang nag-video at meron kang nakitang kakaiba sa video mo, totoo yun para sa'yo kasi ikaw ang gumawa nun Ikaw ang nag-vlog nun. Diba? Kahit ako nararanasan ko din yan. Until such time na madedebunk ng iba. Kapag na-debunk ng iba, huwag kang in denial. You have to accept kasi truth seeker naman tayo lahat Wala namang masama doon. 'Di ba? Kahit ako, 'di ba, nung time na pumunta kami sa isang hospital ng Cavite na may narinig ako dun sa pinto na tumatawa nung time nung time na nandun kami, hindi ko narinig yun Nung ine-edit ko na lang yung video, narinig ko yung tumatawa. Ako, naniwala ako doon na talagang tumatawa, hindi ko ma-explain Until such time na meron nag-comment sa akin na yung movement ng pinto yon. Nung una, in denial pa ako movement ba talaga ng pinto? Then nag-search ako sa YouTube. Pakita ko sa inyo Nakalimutan ko na kung sino nag-debunk nun sa video ko Thank you doon kung sino nag-debunk. Nakalimutan ko na kung sino siya. Hindi ako matandain sa mga username Papakita ko laughing door. Pwede pala mangyari yun at tunog tumatawa yung pinto. Ganito yung nangyari sa akin, kaya lang medyo mahina lang kasi mahina lang yung vibration Ganito tinan mo. Diba yung ganyan?
Sa movement ng pinto pala yung pwede. Pag mayroong nanginginig yung pinto na ganon, yung squeaking sound ng pinto, tapos mabilis pa, mukha talaga siyang tawa. Di ba? Creepy pa yung tunog tumatawa. Yun ang sinasabi ko. May mga bagay kasi na as of now, pwede kasing mangyari na ako hindi ko kayang i-explain. Kayo hindi nyo rin kayang i-explain. It doesn't mean na paranormal na agad. 'Di ba? Katulad nito, no? May nakita akong picture dito. Ito ay almost 50 years na hindi na solve ito. Sana ba 'yon? Papakita ko lang sa inyo ha. Itong picture na to, dito sa picture ng bata na to, may na-capture daw na spaceman sa likod niya, parang alien, naka pang-astronaut na damit. 'Di ba? Ano 'yan? Hindi ito na-debunk for more than 50 years ba? Tama ba? Almost 50 years hindi siya na-debunk. Just imagine, sa mata ng tao, legit na legit na photo ng alien or ng spaceman sa likod ng bata. Ano yan? Dumaan sa pagsusuri yan ng mga experts sa photo na hindi yan inedit. Kasi ang unang focus ng mga tao nun, baka minanipulate yung photo, inedit. May negative nito eh. So ano itong nakasilip na to? Napag-alaman nila na yan pala ay kasamahan ng bata doon. Kasi nakikita mo dito, yan ang itsura niya, no? Ito yan, nasa na ba yung yung kasamahan ng bata? Meron siyang kasamahan doon na yung damit is parang katulad din nung nandito sa likod. Ayan ito yung bata na yon. Ito, nakikita nyo itong damit na itong bata na yan. Yan yung damit nung kasama niya na nakatalikod. So, yan yun. Ang nangyari, nakatayo lang sa background nung kinunan siya ng picture. Mukha lang puti ito kasi overexposed. Natatamaan siya ng araw. Kaya kung i-zoom natin yan, yun. Yun yung kasama niya. So, debunk ito. Nakatalikod lang yan na nakadress. Ito yung tinuro natin kanina. Pero 50 years yan na hindi na debunk. Recently lang, dahil nakalkal yung picture nung kasama niya, ito. Ito yung damit nung kasama niya yan eh. Naka-sleeveless lang, di ba? Itong spaceman niya, pag tiningnan mo, naka-sleeveless din. Dahil maputi yung mga Caucasian eh, mga foreigner eh, di ba? So, debunk. Di ba? Ganyan tumatagal hanggat wala naka-explain. Pero it doesn't mean na lahat naman ay explainable. Naniniwala pa rin naman ako na somewhere out there, may mga unexplainable pa rin. Hindi lang talaga na porkit hindi natin na-explain, parehas tayo mga nanonood, totoo na. Kaya sobrang suntok sa buwan talaga makakuha ng evidence ng paranormal. 'Di ba? Mas maganda ng lahat sa iyo ay hindi totoo kaysa naman lahat sa iyo ay totoo. Anyway, pagpatuloy natin 'to, itong Sabi ng kapatid mong lalaki na may dumaan. Hinala ni Caris, multo raw ito ng isang bata. Ito. Tignan muna natin argument ni ate kung paano siya magkwento. Pero may theory na agad ako eh. Multo raw ito ng isang bata. yung reenactment, no? Sabi niya po, ate, dun sa bintana niyo, may bakat ng kamay ng bata. Wala nga po ko nung kasamang bata dahil ako nga lang po mag-isa. Walang kasama, no? Ang theory ko na agad dyan, may something dyan.
kung i-rewind mo yung yung video, Dumaan. pabagsak siya. Pwede Hinala kasi, ni Caris kung i-slow motion natin, feeling ko, parang teddy bear yan na due to gravity bumagsak. Kasi, multo raw ito ng isang bata. or something, yung pile ng damit na biglang bumagsak, na hindi niya lang napansin. Siyempre, pagka na-debunk mo na yan, dahil mo na yan, naibigay mo na sa social, paninindigan mo na yan. Pero kung totoong bata yan, ang lakad dapat yan straight eh. Hindi siya Grabe naman bata yun, maglalakad. Magpaparamdam ka. Babagsak ka. 'Di ba? Inuulit ko kung kayo'y naniniwala dito sa dito sa video na to, go ahead, walang problema. Pero para sa akin, object ito na bumagsak eh. Ayun baka teddy bear or kung ano pa man. Anyway, pagpatuloy natin Sabi niya po, ate, dun sa bintana nyo, may bakat ng kamay ng bata. Wala nga po ko nung kasamang bata dahil ako nga lang po mag-isa. Sunday mga kaha. Parang may napansin ako kanina na gumagalaw dun Ano yun? KKKK tayo ngayong umaga. Kakabahan ka? Tangin ng mga reenactment yan. Paano kung sa gitna ng inyong video call, bigla raw may sumingit na multo? Ang mga kwento sa social media, nahahaluan na rin daw ng kababalagahan. Gaya na lang ng videong ito. Teka, nakita niyo ba yon? Kuya Pero buti na screen record nila yung kwentuhan nila, Editor, please rewind. Multo sa video call? For real? That day po kasi, mag-isa lang po ako nun sa bahay. Tumawag po ako sa mama ko. Hello, mama! Hello, baby! May iba pa raw na nilalang na gustong sumali sa usapan nilang mag-ina. May dumaan. At binibidyohan nyo talaga, Pero ang pag-amin ni Caris, noon pa man daw, may nakikisign in ng kakaibang nilalang sa kanilang bahay. May isa pong kabarkada na masipag maglinis. Sabi niya po, ate, dun sa bintana nyo, may bakat ng kamay ng bata. Wala nga po ko nung kasamang bata dahil ako nga lang po mag-isa. Pwede kasing mangyari, yung bakat na yon ay matagal nang nailagay na yun ng bata na hindi nyo lang nalinis. Katulad nung pumunta kami sa hospital uli, 'di ba? Doon sa Cavite din. Meron doon makikita na bakas ng kamay doon sa salamin. Na hindi naman siya paranormal, na feeling ko matagal nang may gumawa nun doon. Nasa video, i-re-upload ko yung one of these days. Yung bata, Kasama namin si Jess Clint. kulit po yun Isa sa kwarto po, mga laruan, nilalaro. O yun, isa pang clue, may mga laruan doon. 'Di ba? Ganun lang po. Ngayon naman, pagalawin naman natin ang baso. Ang investigasyon, nagmumultong bata. After that incident, did you experience anything? Kaya si Adam Reyes. As of now, ang nakikita ko is hindi siya paranormal. Imposible ganyan kalapit sa'yo, tapos hindi mo ma-sense. So, in that absence, ang nakikita ko is it's actually your hand movement. Hand movement? Well, pwede din naman, hand movement ba ni ate yon? Parang, ganun siya gumalaw?
that absence, ang nakikita ko is it's actually your hand movement. Kasi Hand movement niya ba? Habang nagbi-video call siya, hey guys, gumanon siya. Parang ang layo ng hand movement. Sabagay, theory ni Sir Adam yun eh. Diba? Idol ko pa naman to si Sir Adam eh. hindi yan makakaalpas sa'yo yung ganun kalapit sa'yo. Minabuti rin namin ipasuri sa isang video expert ang misteryosong video call. Mukha ni Sir Lance eh, no? RIP Sir Lance. Shout out. To our surprise, meron naman talaga. May dumaan. Hindi lang natin masabi kung ito ba isang object, pwedeng libro, Oo, pwedeng hand movement nga. Nare-realize ko na. Correct. may dumaan. Kasi 'di ba nung time na yan, videohan niya yung videohan niya yung video call nila. Tingnan mo ha. Ngayon ko lang na-realize, akala ko kasi bandang likod niya yung ulitin natin men ha. Yung video. So, ito yung video. Lakihan natin ng konti. Focus lang naman natin ito si ate eh. Yung gagalaw, hindi nasa likod ng shoulder niya eh. Hindi siya hand movement eh. Ang iniisip ko naman, baka kasi mamaya, di ba, binivideohan niya ng cellphone niya na pag ganon. Okay, sana yung movement na yon kung nasa harap ng shoulder niya, kamay niya yon. Pero yung sa likod ng ano gagawin niya? Gaganon siya? Hindi eh. Laki ng problema ko eh, no? Pero i-slow motion ko playback speed, gawin natin 0.5. Sa likod ng kamay niya eh. Ay, sa likod ng braso niya eh. Babalik ako sa theory ko na excuse me. Babalik ako sa theory ko na may nalaglag lang doon. Hindi siya kamay. Dahil kung sa kamay siya, sa harap ng balikat dapat yun. Ang hirap noon kung gagalaw yung kamay. Bagamat skepticism yung pinairal ni Sir Adam, hindi ako agree dun sa theory niya. Unless contortionist si ate, na kaya niyang anuhin yung kamay na papaganon, di ba? Pero nasa likod ng niya eh. Anyway, pagpatuloy natin, ano sasabihin ng video expert? Ano sasabihin ni Sir Lance? Kamukha ni Sir Lance to eh. Yung camera na ginamit natin, it does affect yung image quality. It affect also yung nakikita natin dun sa image natin. Ano sabi? May theory ba siya kung ano yun? Upuan or pwedeng batang maliit. Siguro masabi kung ito ba isang object, pwedeng libro, pwedeng upuan, or pwedeng batang maliit. Siguro malaking consideration din is yung camera na ginamit natin. So it does affect. Hindi rin ma-determine ng expert kung ano yun. Ako gusto kong pagbigyan, honestly, gusto kong pagbigyan na bata yon. Ang problema kasi, sana, kung bata man yan, mula dito sa kaliwa pa kanan hanggang sa likod, pero natutumba eh. Ang weird doon, magmumulto ka patumba. Anyway, pagpatuloy na nga. Yung image quality, it affect also yung nakikita natin dun sa image natin. Ayan yung gumagalaw yung bowl. Patok na patok ang mga kwentong kababalaghan. Medyo mababa pa ang social Yung gumagalaw yung bowl na yun, glass yung lamesa nila eh. Pagbasa yun. Ilang beses ko na naranasan yun. media literacy ng mga Pilipino. Akala nila lahat ng napapanood nila sa Ayun nakikita niya yung gumagalaw na bowl na yan. Sinong hindi sa inyo nakaranas niyan? Pag glass yung lamesa, tapos medyo basa pa, di ba? social media ay mga totoo at hindi na sila nag-iimbestiga. Sa panahong one-click Correct! Yung sinabi.
Sabi niya, oh, Pilipino. Akala nila lahat ng napapanood nila sa social media ay mga totoo at hindi na sila nag-iimbestiga. Sa panahong one click away na lang ang lahat, mas maging mapanuri. Dahil bago pangunahan ng takot, siguraduhin hindi tayo nililin lang ng ating mga mata. Aha! Kapag naririnig natin ang salitang lobo, isang tingnan magandang natin. si Janine Sunico, simula raw nang makita ang lobong ito, Ito, raw ang naramdaman. na ano ko na to na-debunk ko na, actually hindi ko naman na-debunk, na-reactan ko na pala, yun ang tamang term. Kasi nung napanood ko to, ito yung sumusunod sa kanya yung lobo, di ba? Kaya lang, gusto ko sanang paniwalaan din to. Kasi, yun nga, may breeze yan eh. I mean, may breeze yung lobo, di ba? Ay, may breeze na nakaka-apekto do sa lobo para mapunta sa'yo. Nakakapagtaka naman yun na sinusundan ka. Pero, ano eh, may cut kasi yung video niyan eh. Hindi siya buo. Kasi napansin ko nung una, para may dumaan na motor dyan na kinat niya. Pwede kasi ang mangyari, dumaan yung motor, natangay ng hangin yung lobo. May original video ako dyan, ipipin ko sa baba, yung original na reaction video ko dyan. Nagalit nga sa akin yung ano eh, yung nakaka-capture nito eh. Nagtataka po ako na wala po siyang tali, wala po pong naglalaro, walang naghahawak, wala pong katawa-tao. Noong nakita ko po siyang nakasunod sa akin, sobrang takot na po ako, kinabahan na po ako. Anong kababalaghan nga ba ang bumabalot sa lobong ito? Medyo may pagka-unrealistic kasi yung ano, yung claim ni ate dyan. Tapos hindi pa siya yung ano, yung post niya pa, hindi pa siya yung continuous eh. Naalala ko to eh, nareakan ko na to before. Biglang may cut siya, nung nag-cut na, nasa likod niya na yung lobo. Yikes! Alam mo kung ako, mapapatakbo talaga ako sa kaba dyan. Pero mabuti pa, alamin natin ang kwento ni Janine. Noong araw na yun, papunta raw sa isang mall si Janine para magpaayos ng phone. Dadaan din daw siya sa ospital para bisitahin ang kanyang biyanang nagdadialysis. Papaayos ng phone. Pero nagamit niyang pang video, no? Hindi, baka naman ang problema ng phone niya ay software, hindi hardware. Or iba, walang Dahil mas masagap malapit na ang sakayan ng signal. tricycle kapag dumaan siya sa sementeryo, dito na siya naglakad. Habang naglalakad siya, may natatanaw daw kakaibang bagay. Yung malapit na po ako sa Musileo na doon po yung ko po nakita yung Hello Kitty na lumilipad. Napansin ko lang po, nagtaka po ako, bakit po siya lumilipad na wala man pong mahabang tali, wala pong mahawak, wala pong nakataling bato, at wala pong kahangin-hangin, wala pong taong naglalaro. Ito yung ano, ito yung sometimes pagka yung mga lobong ganito na pababa na yung helium, bumili kayo niyan, mag-experiment kayo. Gradually mawawala din ang ano nito eh, ang lipad nito eh. Yung helium na yan. Magiging ano na lang yan eh, steady na lang yan sa babae. Ang pinagtataka ko dito, hindi naman katakata kayo na makakita ka ng lobo na ganon. Ba't binidyohan mo? 'Di ba? Ang babaw ng dahilan ni ate eh, sabi niya kasi dito, Nawawala man. Tingin ko lang po, nagtaka po ako, bakit po siya lumilipad? Nawawala man pong mahabang tali, wala pong mahawak, wala pong nakataling bato. wala daw nakatalim bato. Wala Kung pong- ako, hindi ko papansinin yan eh. Makita ko yung ganon, na nandun na lobo. Hindi ko papansin, dahil hindi naman ordinary eh. Yung pag-video na lang neto, kaduda-duda na. Hangin-hangin, wala pong taong naglalaro. Hanggang nagulat na lang daw siya nang biglang gumalaw ang lobo. Pababa ng Bigla may cut yan eh. kalsada kahit wala namang nakahawak dito.
sa second video ko po, nagulat ako, pumaba yung lobo. Ano na, kwento niya na yon, yung bumaba yung lobo at sumunod sa kanya. May ang unang video niya, nakikita yung lobo doon. Then yung second video niya, sumusunod na sa kanya yung lobo. Yang ngayon, yung sinabi niya na bumaba daw yung lobo at kwento niya na lang yun. Pa-direction doon sa may kalsada, doon na po bumibigat yung pakiramdam ko. Lalo siyang nabalot ng takot sa sinabi ng isang janitor na dumaan ilang minuto lang daw. Pati yan, yung dumaan na motor na yan, wala rin naman sa video yan eh. Ang nasa video lang, yung Hello Kitty na nandoon, then nasa likod niya na. Malipas. May isa pong single na dumaan po na nakamotor, na janitor. Sabi sa akin, may multong sumusunod sa akin. Nagulat po ako, paglingon ko po sa aking likod, nakita ko nga po yung lobong Hello Kitty, sumusunod pala sa akin, hindi ko po alam. Doon naisip ko po rin pong videohan siya in front. Pagdating ni Janine sa dulo ng sementeryo, nakita niya raw ulit ang janitor. Doon niya ito kinausap. Ba't hindi mo na vinidyohan yung janitor? Di ba? Nangyari. Alam mo, ate, okay na sana yung kwento mo eh. Huwag ka na sa kagustuhan kasi ni ate na ma-confirm yung niya, yung kwento niya at makaano ng witness. Di ba? Lalo niya pang nilalagyan ng mga betchin. Lalo tuloy nagiging unrealistic. Okay na sana yan, yung lobo na yan na nakita mo sumunod sa'yo. Pero lalagyan mo pa ng istorya ng janitor na nagsabi sa'yo. Ako si Randy Pampilon, 39 years old. Nakita ko si Janice na sinusundan ng lobo. Nakita ko si Janice mga 12:50. May kakaibang... Talaga saktong-sakto, 12:50. Nalaman niya talagang 12:50 yung oras. Alam mo sa mga interrogation sa sa Amerika. Diyan manood kayo nung Explore with Us na channel. Diyan na pag masyadong eksakto yung time, halata mong imbento yung kinikwento. Well, akin lang yun ha. Inuulit ko, kung maniniwala kayo dito sa kwento na itong mga to, di okay lang. Paano mo nalamang eksaktong 12:50? Tandang-tanda mo naman. Pwede mo naman sabihin na, yun, after lunch yun eh. Kahit masaktuhin mo mga alauna yun, around alauna. Pero yung sasabihin mong 12:50, come on. Masyado naman detalyado yun. Bagay na sumusunod sa likod niya. May sumusunod kay Janine na baka na lobo na Hello Kitty. May sumusunod sa multo. Ano sinabi mo mas sumusunod sa Yung multo, yung lobo. Parang yung multo, yung lobo. Hindi niya alam kung ano yung sumunod eh. Pagka-uwi ni Janine mula sa ospital, nag-alay raw siya ng biskwit at kandila kung saan niya nakita ang lobo. Parte na raw ng buhay nila ang sementeryong ito. Ang tinitirhan nilang bahay kasama ang mga anak niya, pader lang ang pagitan mula sa sementeryo. May 5 taong ding nag-sideline bilang helper si Janine sa sementeryo. At sa tagal niya dito, ito lang daw ang unang beses niyang makaranas ng kababalaghan. Kinagabihan din nung araw na yon, hindi raw makatulog si Janine. Tingnan natin explanation ng mga expert. Ano bang explanation? Kung sa isang sementeryo, video namin, binisita ng paranormal investigator si Professor Adam Reyes si Janine. Dito inilahad ni Janine ang buong kwento niya. Unang-una, talagang naawa ko kay Jen kasi first experience niya eh. Tapos sa lahat naman ng magiging experience niya, imagine mo, sa sementeryo pa. Oh, imagine mo, habulin ka ba na naman ng lobo? So, sinong hindi talaga matatakot? So, the mere fact that that balloon was moving seemingly by itself, there's definitely meron talagang puwersa. Ang tanong, ano ang puwersa niyon? Bago pa tayo lamunin ng takot, pag-usapan muna kaya natin ang mga lobo.
Ang balloon o lobo sa Filipino ay isang bag na karaniwan may lamang gas. Ang gas na ito ay pwedeng helium, hydrogen, o kaya naman air. Alam niyo bang noong araw, ang mga unang lobo ay gawa mula Delikado hydrogen eh. Flammable yun. sa animal bladders? Ngayon, ang mga lobo ay gawa na sa mga thin at stretchy material tulad ng rubber o plastic. Bukod sa iba't ibang laki at hugis, may iba't ibang gamit din ito. Mula sa pagpapalipad ng machines for planetary exploration hanggang sa medicine at meteorology. Noong 1985, ginamit Doon na lang tayo sa explanation ng ano. ito, hindi magsisimula kung hindi na-imbento ni Michael Faraday ang unang rubber balloon noong 1824. Ang latex balloon. For lagyan ng helium. Pero tumatagal lang ito mula 8 hanggang 10 hours. Oo. Samantala- After ng 8 to 10 hours, naka-steady na yan. Hanggang sa pahina na ng pahina yan eh. Yung mga huling lipad niyan. Kaya nga di ba eventually yung mga lobo na lumipad na, babagsak din yun eh. Kasi mauubos din yung ano nun. Yung... Alang helium latex paglipad. naman, kaya magtagal ng hanggang 4 days. Ang foil balloon ay ginagamitan naman ng polyester material na kung tawagin ay mylar. Dahil dito, nakagagawa ng mga kakaibang disenyo at hugis ang mga lobong yari dito. Ayon kay Sir Janir D. Datukan, isang science expert, ang hangin na madalas namang ilagay sa lobo ay helium dahil very lightweight ito and has the tendency to float. Lumulutang ang lobo kapag ang gas sa loob nito ay less dense. Kaya lobo ang nakita ni Janir. Finorward ko na. Ayon kay Sir Janir, ang lobo na nakita ni Janine ay isang foil balloon. Kumpara sa helium latex at latex balloons, ito raw ang pinaka nagtatagal kapag inflated with helium gas. Balikan nga natin ang pakikipag-usap ni Janine kay Professor Adam Reyes. Ano nga kaya ang puwersa na nagpapagalaw sa lobo? Ang una kong masasabi sa iyo is hindi multo yung nangyari dun sa lobo. Hindi rin siya hangin ang tumulak. Meron pa yung tinatawag na laws of thermodynamics. According to the laws of thermodynamics, kahit walang hangin, itong pag-interchange ng hot air, aangat siya, cold air, bababa siya, yung combination ng dalawan, yun ang magpapagalaw dun sa lobo. Habang kumukonti yung hangin ng isang lobo, bababa yan eh. Ang maging question, bakit siya sumunod? Kasi, remember, nilapitan mo siya. So, paglapit mo sa kanya, hindi ba naglalakad ka? Hindi lang yung init ang nadagdagan mo, kundi yung airflow. Kasi, kada galaw natin, maapektuhan yung wind flow niyan eh. Which is what, combined with your own static electricity. Hindi niya naiintindihan. If you notice, kumuha ka ng lobo, ilapit mo sa buhok mo. Kumbaga, magkaroon ng static charge yan eh. So, if you combine all the factors, kaya ikaw ang hinabol. Pero hindi siya multo. Kumbaga, ang explanation niya is high school physics. Pero ano, tama naman yung sinabi, hindi ko kinukontra yung, siyempre professor yan eh, si Sir Adam. Ang problem kasi, masyadong complex yung, yung naiisip ni Sir Adam na explanation. Kung mapapanood nyo yan, yung debunk ko dito, ipipin ko sa baba. Para ayoko nang ulitin uli eh. Kasi yung na yan, yung lobo kasi na yan, may yung lobo video na yan, may cut yan. 'Di ba? Naka-stay yung lobo doon na medyo gagalaw-galaw ng konti, biglang ikinat niya. Then suddenly magpe-play uli yung video na yan na sumusunod na sa kanya. Wala doon yung sinasabi niya may janitor na nakasalubong niya. Nasa kwento niya na lang lahat yun eh. Pati yung time na, ngayon sasabihin naman nung iba, bakit may na-interview ka? Mukha nga hindi pa confident yung ini-interview yung janitor eh. 'Di ba? Anyway, no? Kung ano man ito, hindi ako naniniwala. Kung naniniwala kayo, kalayaan nyo yun. Ang pwedeng paliwanag din sa pagsunod daw ng isang lobo ay ang electrostatic interaction na nangyari sa pagitan ng Hindi lobo. pa, hindi pa nila sabihin na pineki yung video eh. Talagang dinidebunk nila in a scientific way. Di ba?
hindi nila kinukonsider yung yung explanation na yan ay pineke. At ni Janine. Nangyayari ang isang electrostatic interaction kung ang positive at negative Masyadong complex na to. Anyway, mga kababayan ko, panoorin nyo na lang yung video ko tungkol dyan. Yan lang po ang mapag-usapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Good night.